Nais pa imbestigahan ni Senator Amy Marcos ang money delivery scheme kung saan male-maletang pera umano ang nagpapalit kamay. Naghain ng Resolution 371 si Senator Marcos kaugnay sa mga alegasyon ng 18 miyembro ng Philippine Marines hinggil sa paghatid ng male-maletang pera umano mula sa kampo ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Batay sa affidavit, ilang senador ang sinasabing nakatanggap ng pera sa maleta, partikular sina Senator Tito Soto, Chis Escudero, Erwin Tulfo, Loren Legarda, Mark Villar at former Senator Bong Revilla. Nanawagan naman si Senator Marcos sa mga Marines na kung may paratang ilatag ng malinaw at kung may ebidensya ilabas ng buong tapang. Sa usapin naman ng 2028 elections kung saan kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na may napili na itong running mate, sinabi ng senador na patuloy itong nakasuporta sa bise. Hindi ko alam. Akala ko magda-double style sila. Wala nang vaping pipiliin. Basta karambola na kayo. So, did you talk to her about it? Ay, wala. Ang problema lang ngayon si VP Sara at saka si former President Duterte at sila talaga ang humaharap na napakabigat na mga paratang. Isa kayo sa tinuturo na possible ng mga kasamahan yun, even Duterte supporters. Talaga naman, forever running mate na ako ni Inday Sara. Running, walking, sitting, standing, talaga namang suportado ko siya. Kaugnay naman sa inihaing ethics complaint kay Senator Bato de la Rosa dahil sa hindi pagsipot sa mga sesyon, inihayag ni Senator Marcos na hindi ginusto ni de la Rosa ang lumiban sa tungkulin nito sa Senado dahil kilala niya itong maaga at masipag pumasok. Dagdag pa ng senadora, dapat umanong mabigyan ng assurance si de la Rosa na poprotektahan siya ng Senado sakaling lumabas ang arrest warrant nito mula sa International Criminal Court tungkol sa kanyang naging papel umano sa war on drugs ng nakaraang administrasyon.